DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Hoy, biyernes na tayo ngayon. Huling biyernes unang Setyembre, September 27, 2024. Sa ulo ng ating mga balita, LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility may medium chance pang maging bagyo. Isang panibagong sama ng panahon na nasa labas ng bansa, todo bantay din ang pag-asa. 12 manok ni Pangulong BBM sa senatorial race pinangalanan na. Smuggling at hoarding ng mga produktong agrikultural itinuturing ng economic sabotage sa ilalim ng bagong batas. Congressman Marcoleta sinipa bilang miyembro ng 5 komite ng Kamara. BP Inday Sara hinamong sumailalim naman sa lie detector test. Cassandra Ong nasa custody na ng Women's Correctional. Anak na madamot, binurdahan ang saksak ng ama hanggang sa mapatay sa Maguindanao del Norte. PBA player na si John Amores na sangkot sa pamamaril sa Laguna, sumuko na. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po naman ang ating mga DZRH News FM. Karatali ng mga balita, maliit lamang ang tsansa na maging tropical cyclone. Ang low pressure area o sama ng panahon na nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata ng pag-asa ang naturang LPA sa layong 715 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ayon kay Chanel Dominguez ng pag-asa, sa ngayon, medium chance pa lamang ang posibilidad na ito'y maging ganap na bagyo. Mababa ang tsansa na maging isang bagyo sa susunod na 24 oras, ngunit may posibilidad sa susunod na 48 oras. Sa ngayon, sinabi ni Dominguez, ang nakakaapekto pa rin ang naturang LPA sa Batanes na magdudulot ng mga ulap na papawirin ay mga manakanakang pag-ulan. Samantala, todo bentay din ang pag-asa sa isa pang sama ng panahon na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan sa layong 1,450 kilometers east ng Eastern Visayas. Wala itong magiging direktang epekto sa bansa. Sinabi ni Dominguez na mababa ang tsansa na ito'y pumasok sa bansa at maaaring malusaw din sa mga susunod na araw. Para ho sa mga suki natin deadline ng registration ng mga bagong botante at mga magpapa-reactivate. Setyembre at 30 sa Lunes po yan. Ala na daw pong extension. Pero bukas kahit Sabado, meron pong tanggapan ang COMELEC. May opisina po ang satellite offices po ng COMELEC. Opisyal nang inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos ang senatorial slate ng kanyang administrasyon para sa 2025 midterm elections sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kabilang dito ang mga sumusunod: Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, Senator Lito Lapid, Senator Francis Tolentino, Senator Amy Marcos, Senator Bong Revilla, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Ping Lacson, dating Senate President Vicente Soto III, dating Deputy Speaker Camille Villar, at dating DSWD Secretary Erwin Tulfo. Kaugnay nito, tatayong campaign manager ng nasabing alyansa, sina Botas Congressman Toby Tiangco. Umaasa naman ang presidente na pananatilihin ng kanyang mga kandidatong inendorso ang katapatan at pagmamahal sa bansa. Sa aking pag-endorso, ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Ito ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitignan at pinag-iisipan. Samantala, opisyal ng bahagi nga ng senatorial slate ng administrasyon para sa 2025 midterm elections, si Senator Amy Marcos. Pero no show ang presidential sister sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas Convention kung saan inendorso ng Pangulong BBM
ang kanyang kapatid at 11 pang mga kandidato sa pagkasenador. Pabirong paliwanag ng Pangulong Marcos na unahan na ng kanyang kapatid ang ibang senador na at busy na itong nangangampanya sa iba't ibang lugar. Sa kanyang talumpati, pinuri ng punong ehekutibo ang dedikasyon at puso ni Senator Amy sa pagseserbisyo sa publiko. Nasa dugo na niya ng kanyang kapatid ang manilbihan sa kapwa at ang pagmamahal sa bansa. Binigyan din pa ng Pangulong Marcos na kilala si Senator Amy sa pagiging prangka at pagtindig kung ano ang totoo at tama. Inabibilangan ang mga inendorso ng Pangulo ng 5 re-electionist na senador kasama si Senator Amy, 3 dating senador, 2 kongresista, 1 alkalde at 1 ring cabinet official. Ang susunod na tagapagtaguyod ng ating bandera ay sanangyatang pinakamatagal kong kakilala sa hanay na ito. Siya ay walang iba kundi ang aking kapatid, ang aking atay, si Manang Amy. Nasa dugo na po namin na manilbihan sa kapwa at ang pagmamahal sa bansa. Naging kongresista, gobernador at senador. Sabi rin nila, prangka daw siya. Pero ito ay pagiging prangka sa pagsabi ng totoo at ang pagkikiling sa tama. Sa kanya, sigurado ang kanyang Amy solution. Mga kababayan, kasama din po natin si Senator Amy Marcos na naunahan na ang mga ibang senador at busy na nagkakampanya at hindi makarating ngayong araw na ito. Nasa kaya talaga si Senator Amy? Nasa beach din kaya? Matanong nga. Idineklara ng pinakamalaking political party sa bansa ang Lakas Christian Muslim Democrats. Ang veteranong mambabatas na si Senator Bong Ramon Revilla Jr. bilang opisyal na kandidato sa pagkasenador sa darating na midterm elections. Sa isang resolusyon ay sinumite ng partido sa isang national convention, opisyal nang dinominate si Revilla bilang nag-iisang kandidato ng Lakas CMD. Malugod naman tinanggap ni Revilla kasalukuyang chairman ng partido at pinasalamatan si House Speaker Martin Romualdez, tumatayong Pangulo ng Lakas CMD at mga kapartido sa ipinagkaloob na tiwala sa kanila. Kilala rin ni Revilla ang naging kontribusyon ni Speaker Romualdez sa kanilang partido sa mga nagdaang taon at sa ilalim ng pamumuno nito ay lalong lumakas at nagkaisang lahat. Ginit pa ni Senador Revilla, Speaker Romualdez din ang naging susi kung bakit ang Lakas CMD ay naging ruling party sa bansa at nakatitiyak siya na nasa mabuting kamay hindi lamang ang organisasyon kundi ang sambayanang Pilipino. Nilagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos bilang ganap na batas ang Republic Act No. 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Layunin nito na mapalakas ang agricultural sector ng bansa sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga iligal na aktibidad na nakakaapekto sa supply at pagganti sa presyo ng pagkain. Mas maiigtingin din ito ang pagbabantay at pagparusa sa smuggling, hoarding, profiteering at operasyon ng mga kartel. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo na ang mga krimeng ito ay banta hindi lamang sa ekonomiya kundi sa national security. Samantala, magkakaroon din ng daily price index sa mga produkto, rehistro para sa mga negosyong pang-agrikultural, pagtatatag ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council na pamumunuan mismo ng Pangulo. Every sack of smuggled rice, every under-the-table onion deal, every substandard meat sneaking past our quarantine checks, these are not just numbers. They represent lives, families, and futures that are being compromised. We will confront and dismantle the powerful forces that have long exploited our system for their own gain, ensuring that justice prevails and the dignity of our agricultural sector is upheld. No more backdoors, no more shortcuts, and certainly no more turning a blind eye in Bagong Pilipinas. Isa manong malaking hakbang ang pagsasabatas ng Agricultural o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act sa pagbibigay ng proteksyon sa lokal na mga magsasaka at mga consumer. Ito naman ang sinabi ni Speaker Martin Romualdez kasabay ng pagpuri sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa paglagda sa Republic Act 12002 para labanan ang mga agricultural smuggler, mga hoarder, mga profiteers, ganyan din ang kartel. Ang bagong batas ay magpapalakas nga sa Republic Act
10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016, ikinokonsidera ng economic sabotage ang hoarding, profiteering at pagkakartel. Ayon pa sa speaker, ang bago batas ay tutugon sa matagal ng isyu ng pagpipiesta ng mga smuggler sa lokal na sektor ng agrikultura. Sa ilalim ng bagong batas, itatayo din ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Binubuo ito ng Department of Agriculture, Department of Justice, Department of Finance, Anti-Money Laundering Council at iba pa para lumikha ng isang komprehensibong pamamaraan upang labanan ang mga pangabuso sa sektor ng agrikultura. Samantala, ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Enforcement Group naman ay bubuuin ang National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Philippine Coast Guard na magiging responsable sa pagsasagawa ng inspeksyon at pagpapatupad ng parusa. Lagot na ang mga smuggler. Malugod naman tinanggap ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ngayong kahapon ang naging pagpirma sa batas, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ng Pangulong Bongbong Marcos. At sabi niya ito isang hakbang para sa pagpapataw ng mas mabigat na penalty laban sa mga smuggler at mga hoarder ng mga agricultural food products. Kabilang na dito yung mga nagkakartel. Ayon kay Secretary Laurel, ang bagong batas na ito ay nagpapataw ng mas mataas na multa at mahabang pagkakakulong sa mga lumalabag. At dapat ding magdulot ito ng takot sa isipan ng mga smuggler at mga hoarder. At pilitin silang ituwid ang kanilang mga maling gawi. Sinabi pa ng kalihim, makikinabang din dito ang ating mga magsasaka at mga mangingisda na ang kabuhayan ay nalalagay sa peligro dahil sa mapagsamantalang mga hoarder at mga smuggler. Nilagdaan din ng Pangulong Marcos ang naturang o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ang shortcut nito, AGES. Na itinuturing na economic sabotage ang smuggling at hoarding ng agricultural food products kung saan ang halaga ng goods na lalampas ng 10 milyong piso ay may tuturing ng smuggling. Ang paggawa ng kartel at pagpopondo sa mga smuggler at mga hoarder ay ituturing na ring economic sabotage. Nagsagawa naman ng on-site inspection si House Speaker Martin Romualdez sa Manila International Container Port kasunod ng report na may 523 na mga containers na naglalaman ng may 23 million kilos na imported na bigas ang overstaying na sa MICP dahilan para sa magsikip ang daungan at maantala din ang pagpapalabas nito. Ayon kay Romualdez, ang ginawa nilang inspeksyon ay bahagi ng pagsisikap na paigtingin ang kampanya at malabanan ng mga rice hoarders. Yan din ang mga smuggling. At tiyakin sa mga Pinoy consumers na magkakaroon ng akses sa murang bigas. Matiyak din na maayos na food supply sa bansa. Nanawagan din si Romualdez sa mga importer ng higit na 500 containers ng imported na bigas. Agad na i-release ang mga ito sa merkado para makatulong sa pagbababa ng presyo ng bigas. Sinabi pa ng speaker, parang hoarding na rin ang nangyayari ngunit ginagamit ang pasilidad ng gobyerno. Sa tingin pa ng leader ng Kamara, sinasamantala ng ilang mga importer ang reglementary period ng BOC bago nilalabas ang kanilang mga bigas. Sa ginawang inspeksyon, nilinaw ni Customs Commissioner Benvenido Rubio na walang port congestion at lahat ng kargamento ay naklear na ng BOC. Paliwanag pa ni Rubio, ang pagkaantala ay hindi dulot ng mga isyong may kinalaman sa pantalan kundi nasa mga importer ang mga problema. Dahil lumampas na sila sa 30-day period para i-claim ang kanilang mga kargamento matapos mabayaran ng customs at duties at iba pang mga bayaring buwis. Pagkalagas naman ng mga migratory birds sa Mount Pulag sa Kabayan Benguet, ikinakaalarma ngayon ng mga otoridad. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na imbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Romy. Nagpahayag ng pagka-alarma ang mga opisyal na namamahala sa wildlife sa Mount Pulag sa Kabayan Benguet dahil sa umanay pagpatay sa mga ibon sa naturang lugar. Ayon kay Mount Pulag National Park Management Superintendent Emerita Albaz, nakatanggap siya ng ilang report ng paghuli sa mga ibon tuwing gabi sa Mount Pulag. Nalulungkot si Albaz sapagkat karamihan sa mga
ibong hinuhuli ay migratory birds na posibleng magdulot ng kahiyan kung tuloy ay maglaho at malagas ang mga ibon sa Benguet at sa Cordillera Region. Naalala ni Albas ang isang insidente kamakailan na ikinasugat ng isang individual habang sinusubukang huliin ang isang ibon na isa sa mga panganib na dulot ng naturang gawain. Ang mga ibong nahuhuli ay malamang na binebenta o di kaya niluluto. Taon-taon ang tanyag ng Mount Pulag ay nakakahatak ng libu-libong bisita dahil sa makapigil hinangang tanawin at magkakaibang uri ng wildlife. Kaya man sinabi niya na kung magpapatuloy ang paghuli sa mga ibon ay magdudulot ng pinsala sa ecosystem sa National Park at tuloy ang masisira ang hatak nito bilang isang tourism attraction. Dahil dito, nananawagan ang tagapangasiwa sa Mount Pulag sa mga residente na sangkot sa paghuli sa mga ibon na itigil ng naturang gawain sapagkat ito ay paglabag sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation Act of 2001. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Romy. Jose Gina, nakapagpautang naman ang mahigit sa 200 billion pesos sa halos 800,000 members nito ang Government Service Insurance System o GSIS sa ilalim ng GSIS Multipurpose Loan Flex Program. Ito ay mula ng ilunsad ang programa ng Setyembre ng 2023 na naglalayong mabigyan ang mga manggagawa ng gobyerno ng flexible financial solution na may mababang interest rate na 6% at may repayment terms na hanggang 15 taon. Kasunod dito, hinikayat naman ni GSIS President at General Manager Wick Biloso ang lahat ng mga miyembro ng GSIS na samantalahin ang benepisyo ng MPL Flex na magagamitan niya para makapagsimula ng maliliit na mga negosyo para magkaroon ng karagdagang kita. Nako, isang mangingisda po tinamaan ng kidlat, patay. Nangyari ito sa Borongan City. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad Jimmy. Isang mangingisda tinamaan ng kidlat, patay sa syudad ng Borongan. Kinilala ng PNP ang biktima si Rene, 47 anyos, residente ng Barangay Tabunan, Borongan City, Eastern Samar. Nangyari ang insidente alas 4 ng madaling araw sa Barangay Tabunan, Borongan City. Sa investigasyon ng PNP, papasakay na ang biktima sa bangka para magpalaot nang biglang kumulog at magkidlat. Tinamaan ang biktima sa ulo. Dahil ng agarang pagkamatay, wasak din ang bangka ng biktima matapos tamaan ng kidlat. Ligtas naman ang kasamahan nito na sina Jerry at Mike nang maunang makalis sa pangpang ng daungan ng mga bangka. Mula dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat Jimmy Angay-Angay. Umabot naman na mahigit 1,300 kilos ng basura ang nakolekta sa isinagawang pakikiisa ng Maynilad sa International Coastal Cleanup. Nilaukan ito ng 130 individuals sa SM by the Bay, Pasay City. Layunin ng naturang aktibidad na mabawasan ang polusyon sa karagatan. Bukod pa rito, naglagay din ang Maynilad ng hydration at washing station sa 5 cleanup sites. Partikular rito ang Baseco Beach, Las Piñas, Parañaque Wetland Park, Dolomite Beach, SM by the Bay at Bagumbayan North Coastal Dike. Ang ICC ang tinuturing na pinakamalaking volunteer effort sa buong mundo. Ilalahukan ito ng 150 mga bansa para linisin ang karagatan at mga daluyan ng tubig. Sana po gawin natin yan araw-araw, please. Kalaho ninyo ang coastal cleanup tuwing may ganyang mga aktibidad lang. Dapat yan ituloy-tuloy na programa. Matagumpay na naisagawa ng Globe Telecom ang end-to-end satellite SMS customer trial sa isang liblib na lugar sa Zambales na walang signal. Layo ng naturang trial na makapaghatid ng connectivity o signal sa mga geographically isolated at disadvantaged areas o mga gidas. Ito ay sa pamamagitan ng low Earth orbit satellites katuwang ang Link Global Incorporated. Sa naturang trial, nakapag-send ng text messages gamit ang isang standard na mobile phone na may Globe at TM SIM card sa pamamagitan ng Link LEO satellites.
Ito ang kauna-unahang pagkakataon na direktang nakakonekta ang satellite o sa satellite ang regular na cellphone na may prepaid at postpaid account para makapag-send ng text message. Ganon? Oy mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. Ay may nanalo na. May nakadali na po nung may nakadalo na po nung 13,000 kahapon. Sabi po ni Tunog Master, Mabel Aribe. Ayan ha. Ang winner ho natin ay taga Imos, Cavite. Kagaling Sandali, inahanap po yung pangalan ng winner natin Ayun, si Emil San Pedro ng Imos, Cavite. Congratulations, Emil. Nadali mo ang 13,000 pesos. Magandang umaga, Pilipinas! Hi, Manyo Target at tatlong kasamahan arestado naman sa bypass operation. Higit sa 750,000 pesos na illegal na droga ang nakumpiska sa Davao City. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag di mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Nahulog sa kamay ng mga otoridad ang isang high-value target at tatlong kasamahan matapos ikinasa ng Special Drug Enforcement Unit ng Santa Ana Police Station under sa supervision ni Station Commander Police Major Richin Lagnayo pasado alas 11:45 ng gabi sa Purok Nagsel Village, Barangay Centro, Agdao, Davao City. Ang mga naresto na kilalang sina alias Justine, high-value target, at ang kasamahang tatlong street-level individual na sina Jumar, 28 anyos, Christian, 26 anyos, kapwa sa Purok Nagsel Village, Barangay Centro, Agdao, Davao City, at isang babae na si Jennifer, 20 anyos, nakatira naman sa Jimenez Street, Bukana, Davao City. Ayon kay Police Major Lagnayo, isang police officer ang nagpanggap na pusher buyer kung saan matagupay itong nabilhan ni alias Justine ng isang pakiti sa inihinalang Shabu, kaya kaagad siyang pinusasan habang nakuha pa sa kanyang posisyon ang ibang apat na pakiti sa inihinalang Shabu. Samantala naktuhan naman na nagpat-session ng tatlong kasamahan, kaya kasama silang naaresto. Sa kabuuhan, aabot sa 792,880 na iligal na droga ang standard drug price ang nakumpiska ng kapulisan. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Santa Ana Police Station ang mga naresto at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga narestong suspect. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. May bumuntag sa matig paminaw nato na sa Davao, ha? Mga mamis, pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kuno to ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding bansya based on test sa chocolate, mud, and sebum on cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Sinipa bilang miyembro ng 5 komite sa mababang kapulungan ng Kongreso si Sige Party List Representative Rodante Marculeta. Ito ang inihayag sa sesyon ng plenaryo ng Kamara bago mag-break ang sesyon at inominate ni Deputy Majority Leader Jam Baronda si Manila Teachers Party List Representative Berhinia Lacson sa Commission on Appointments, maging sa Committees on Energy, Justice, Public Accounts, and Constitutional Amendments bilang kapalit ni Marculeta. Miyembro lahat ng 5 nabanggit na komite si Marculeta pero walang paliwanag kung bakit siya tinanggal sa naturang mga komite. Una nang inalay si Marculeta bilang Vice Chairman ng Committee on Good Governance and Public Accountability. Matatandaan na isa rin si Marculeta sa mga nagtanggol kay Vice President Sara Duterte ng imbitahan ng komite ukol sa ginawang paggastos ng pondo ng Department of Education at ng Office of the Vice President noong 2022. Inama naman ang isang miyembro ng Young Guns ng Kamara de Representante nitong sumailalim po sa lie detector test si Vice President Sara Duterte. Kasunod ang isiniwalat ng isang dating opisyal ng Department of Education na pinadadalhan siya nito ng sobre. Ayon kay dating Education Undersecretary Gloria Mercado, siya ay pinadadalhan ng sobre buwan-buwan mula ng maitalagang head ng procuring entity Hope sa DepEd. Hinikayat naman ni Congressman Jay Kong Hun, ang Vice Presidente na sumailalim sa lie detector
kasama si Mercado nang humarap sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Sinabi ni Mercado na siya'y pinilit na magbitiw sa DepEd dahil ayaw nito na pag-usapan lamang ang bidding para sa computerization program at iginiit na dapat na sundin ang batas sa procurement. Sa testimonya ni Mercado, sabi niya nakatatanggap siya ng nakakatanggap siya ng sobre. Ay kabuuan siyam mula Pebrero ng 2023 hanggang Setyembre ng 2023 at ang bawat isa ay naglalaman ng 50,000 pesos. Ayun. Pero ang sabi po ni BP Inday, si Mercado daw po isa namang disgruntled employee. Iginit naman ang mga leader ng Quad Committee ng Kamara de Representantes na legal ang naging desisyon ng panel na ilipat ang Philippine Offshore and Gaming Operators Person of Interest na si Catherine Cassandra Leong sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Sinabi ni na Surigao del Norte Representative Ace Marbers, Manila Representative Benvenido Benibante at iba pang mga pinuno ng Quad Committee, dumaan sa due process at legal na proseso ang paglipat kay Ong na iniugnay sa illegal na operasyon ang Pogo. Iginit pa ng mga ito na walang nilabag na batas ang Quad Committee nang ipag-utos na ilipat si Cassandra Ong sa correctional. Lahat ng aksyon ng komite ay naaayon sa kanilang rules of procedure at sa batas. Wala rin naman ang basihan at haka-haka lamang ang aligasyon na sa pilitan ang naging desisyon na ilipat si Ong. Iginit ang mga leader ng komite ang kahalagahan ng kanilang pagpapatuloy ng proseso sa isinasagawang congressional investigation. Bago rin umano inilipat si Ong ay tiniyak nilang nasa maayos na kalusugan ito. Ligtas din ang paglilipatan sa kanya taliwas sa pangamba ng kanyang abogado. Pinayuhan naman ng isang political analyst ang publiko na putulin na ang political dynasty sa bansa. Ayon kay Professor Froilan Calilong, dapat nang mabasag ang kultura ng mga Pilipino na unang tinitingnan ang imahe o popularidad kapag pumipili ng isang kandidato. Hinimok ni Calilong ang mga botante na ngayon darating na halalan, piliin lamang ang mga nararapat na kandidato. Kinakailangan na niya na malalim ang pag-analisa sa lahat ng mga tumatakbo para mabigyan din ng pagkakataon ng ibang kandidato na may kapareho rin namang kakayahang mamuno. I really don't understand also why they are so into running, when in fact they already have a family member that's already there. Siguro talagang kailangan natin na maputol, mabasag itong kultura na to, and it will only start if we will not vote them in power. If we will not choose. Dito sa atin, paano mo naman nasa batas yung pag babawal na ng political dynasty? Kaya ano problema wala namang enabling law. Presyo ng bigas sa Bataan unti-unti nang bumababa. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Unti-unti nang bumababa ang presyo ng bigas sa Bataan na mula 5 hanggang 8 piso bawat kilo tulad kahapon, araw ng Huwebes na ibinebenta ito sa public market sa bayan ng Orani at Balanga City. May mabibili dito sa mga public market na 45 pesos kada kilo ng ordinary imported na bigas mula sa dating 49, samantalang ang local ordinary rice naman ay 45 pesos hanggang 46 isang kilo. Dati may 60 pesos na imported rice pero ngayon ay 58 na ang kilo na lamang at meron namang 58 na bumaba sa 50. Sinabi naman sa media ng isang negosyante na may-ari ito ng isa sa pinakamabiling rice stall sa Balanga City Public Market na meron na silang panindang bigas na halagang 48 hanggang 50 hanggang 52 at 53 kada kilo. Ang dati aniyang 52 isang kilo ng local rice naging 48 pesos hanggang 50 na lamang. Sinabi pa nito, ang iba umanong bigas na nakuha pa nila na mataas ang presyo kaya hindi nila ito basta maibababa agad ang presyo. Ang mababa umanong presyo ay ang mga bagong aning bigas na nanggaling sa Tarlac, Pangasinan at Nueva Ecija. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating makabayan dyan po sa Pampanga. Pinalakas pa ni Senator Bongo ang kanyang Palugaw Feeding Initiative sa mga ospital.
Kasabay ng pagkilala sa kanilang mahalagang papel hindi lamang sa pangangalaga ng pasyente, kundi pati na rin sa pagsuporta sa mga pamilya sa kanilang pinakamahirap pa o most challenging moments, yun daw pong nauuspital ka. Bilang chair ng Senate Committee on Health, sinabi ni Senator Go, gusto niyang matugunan ang isang kritikal na aspeto ng healthcare na kadalasan ay hindi napapansin at matiyak ng mga pasyente at ang kanilang pamilya ay nakatatanggap ng wastong pagkain habang nagnanavigate sa sistema ng healthcare system. Ginit pa ng Senador, mas maraming Pilipino ang pananatili sa ospital ay hindi lamang isang medikal na pagsubok kundi isa ring emosyonal at pinansyal na pakikibaka. Sinabi pa ng Senador na ang mga programa sa pagpapakain ay dinisenyo upang mag-alot ng higit pa sa pagkain kasama ng pagbibigay ng sense of comfort at ang pag-asawa ng comfort sa mga mag-asawa, sa mga pasyente at sa kanilang pamilya. Maganda umaga, Pilipinas! Pagbuo naman ng Department of Water Resources isinusulong ng Pangulong BBM. Detalye ng balita mula kay Millie Borja. Millie. Porsigido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling maisaayos ang water management sa bansa at yan ay sa pamamagitan ng pagbuo ng Department of Water Resources. Isinusulong ni PBBM ang pagbuo ng naturang kagawaran dahil naniniwala itong kailangan ng bigyan ng gobyerno ng direktang solusyon at pansin ang problema sa tubig sa Pilipinas. Ginawa ng Presidente ang pahayag sa ginanap na 6th Legislative Executive Development Advisory Council meeting sa Malacanang Palace. Sinabi ni PBBM, nababalangkas ang palasyo ng executive version ng Department of Water Resources Bill. Sa ilalim ng naturang Water Management Reorganization, nais ng Pangulo na direktang ibigay sa mabubuong Water Resources Body ang trabaho pagdating sa flood control, katuwang ang National Irrigation Authority bilang isa sa coordinating agencies. Naniniwala rin ito na hindi masusolusyonan ang problema sa pagbaha at irigasyon sa bansa sa pamamagitan lamang ng piecemeal basis. Kaya kinakailangan umano ang komprehensibong pagpaplano para rito. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja. At sa lahat ng mga may lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan magmaon din po ng proteksyon laban ho sa mikrobyo, lalong-lalo na doon ho sa mga lugar na problema ho ang supply ng tubig. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem, hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improval cologne, ay yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol, para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Oy, magandang umaga po sa ating mga kumadrona at iba pang mga medical workers natin, lalong-lalo na ho sa mga kanayunan. Ayan pinapaalam lamang ho namin sa inyo na muli din pong sasabak sa eleksyon ang Angkamudrona party list sa darating pong midterm elections. Ayan, ito po yung grupo, hindi lamang ho ng mga komadrona, kundi iba pang mga medical workers at iba pang mga professionals, lalong-lalo na yung nasa sektor ng research and development at pangangalaga ng ating kalusugan. Ayan, Ay, good morning kay Dr. Kim Tan. Ayan, banggit na naman din ho ang pagmamalasakit ho sa mga magsasaka sa ating mga kababayan. Magandang umaga po sa mga Taglusena. Binabati kayo ni Dr. Kim Tan. Oras mo na sa buong kapuluan, alas 4:36 na ng umaga. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Ay, sa ibang mga suki ho natin, sa iba't ibang panig ho ng daigdig, sa mga OFW natin, sa mga seafarers, Oy, mga magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Taiwan, sa Taipei, sa Hong Kong. Ohayo gozaimasu sa mga kababayan natin dyan po sa Japan. At magandang umaga pa rin ho sa ating mga suki dyan po sa Canada, sa Europe. Basta sa lahat ng mga Pilipino all over the world na nakatutok ho sa atin. Ingat-ingat po kayo,
Siyempre, banggitin na natin si Evan lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Sa mga suki natin dyan sa New York, USA. Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Kumusta na po kayo, ha? Pag uuwi ho kayo ng Pilipinas, wag na ho kayo magbitbit ng imported na tsokolate. Tangkilikin po natin ang gawang atin. Tangkilikin po natin ang tangerine chocolate. Ano ba itong tangerine chocolate? Ito po yung produkto ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao ganing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Hindi na lamang sila umaasa sa kopra at iba pa ang aning bukid. Pero meron pong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na ang mga raw material sa ginamit ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya pinagmamalaki po ni Dr. Helen Tan na ito pong world-class nilang produkto ay locally made but taste and looks global. Bakit ito? Tinulungan ito ng DTI at ng Department of Science and Technology. Para po sa karagdagang impormasyon o para po sa inyong mga orders, o pwede kayong mag-text sa 0919-095-5935. Ulitin natin ha, 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. 5 lugar sa Pangasinan at 5 barangay sa Dagupan City nasa watch list ng Provincial Health Office dahil sa mataas na kaso ng dengue. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kawasan ni Chiki Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy. Masantos siya kabusan, idsi kayo amin. Tinututukan ngayon ng Pangasinan Provincial Health Office o PHO ang 5 lugar sa Pangasinan matapos makapagtala ng mataas na kaso ng dengue. Ayon kay Dr. Ana Marie de Guzman ng PHO, ito ay mga bayan ng Bayangbang, Lingayen, Orbis Tondo, Bugalyon at lungsod ng San Carlos. Sa datos ng PHO noong 2023, nasa 2,059 ang kanilang naitala mula sa buwan ng Enero hanggang Setyembre at ngayong 2024 ay pumalo nasa 5,628 kung saan tumaas ng 175%. Samantala may 5 barangay naman ang tinututukan din sa Dagupan City na nakapagtala ng 117 kaso ng dengue ngayong 2024 mula sa 99 noong 2023. Ang mga barangay na ito ay ang Bunuan Giset, Bunuan Bukig, Pantal, Lukaw at Mayumbo. Dahil dito, mahigpit ang isinasagawang misting operation sa mga nabanggit na lugar ng magkatuwang na puwersa ng Provincial Health Office at Municipal Health Office at patuloy sa paalala mga otoridad ukol sa pag-iingat at kaalaman ng bawat residente upang makaiwas sa sakit na dengue. Ito si Freddy Pajardo, Aristar Titago-Ulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Ay sa mga suki natin dyan sa Bayambang, magandang umaga ho sa inyo. At dyan ho sa Lingayen, Mayor Paul, kumusta ka na? Kulungan ang bagsak ng isang mangingisda matapos natadta rin ang saksak at mapatay ang sariling anak sa Dato Udin Sensuat, Maguindanao del Norte. Nababa sa investigasyon na nagtalo ang mag-amang sina Julito Kalumpang Julio, 53 at si Nigi Mangalon Julio, 26 lamang sa loob ng kanilang bahay sa barangay Kosyong. Ito'y dahil sa ipinagdamot ng biktima ang kanyang damit na hinihiram ng kanyang ama para daw sa dadaluhang event. Dahil sa galit at kalasingan, ayun, laseng si tatay. Kumuha ito ng patalim, inundayan ng saksak ang anak hanggang sa mapatay. Naisugod pa ng ospital si Nigi ngunit binawian ng buhay habang naharap naman ngayon ang tatay na si Julito sa kasong parricide. Ang damit na kanilang pinagtalunan, ginagamit na lamang ngayon na pamburol. Kaya ang alak talaga wala hong duduting maganda, no ha? Ang alak, pag ininom ho ninyo hanggang tiyan lang, huwag hong ilalagay sa bumbunan. Pinuri naman ni House Speaker Martin Romualdez ang pangmumuno ni Senate President Francis G. Escudero sa Senado. Sa gitna ito ng haka-hakang planong patalsikin sa pwesto si Escudero matapos ang 4 na buwang paglilingkod bilang leader ng kapulungan. Ayon kay Romualdez, naging mas mahusay at aktibo ang Senado sa ilalim ng liderato ni Escudero. Masaya niya ang Kamara na makita ang pag-usat sa Senado ng mga priority measures, maging lokal man o national bills. Kumpiyansa rin ng House Speaker na ang matatag na kolaborasyong ito ng Senado at ng Kamara ay magbibigay daan para sa produktibong sesyon sa legislatura sa mga susunod pang mga buwan. Yung isa daw kasi KSP, hindi pang SP.
Alam mo nyo, 2 oras na naghintay kay Speaker Romualdez para suportahan yung kanyang kagustuhang pumalit bilang Senate President. Bilang tungo naman sa advokasya ni Senator Bongo para sa Pro-People Healthcare Program, inirekomenda na ng PhilHealth Benefit Committee. Alisin na ang kontrobersyal na single period of confinement rule o yung paulit-ulit na admission sa loob ng 70 araw. O ibig sabihin, hindi na po kapag halimbawa nagkasakit ka na, hindi ka na pwedeng ma-admit uli para sa katulad na sakit. Itinuturing itong major obstacle o malaking hadlang sa maraming Pilipino na naghahanap ng consistent healthcare coverage na kanilang kailangan. Ayon sa Department of Health, ang rekomendasyon ay inaasahang iharap ngayon sa PhilHealth Board and Banca sa kanilang pagpupulong. Si Senator Go ang chair ng Senate Committee on Health, isa rin sa mga nagsulong para sa agad na pag-abolish o alisin ang nasabing policy na tinatawag niyang anti-poor at illogical. Binigyan din pa ni Senator Go na masyadong mabigat na pasanin ito sa mga pamilya, lalo na sa mga pasyenteng may chronic at mga paulit-ulit na sakit. Ang paulit-ulit na pangungulit ng senador sa PhilHealth ay nagbunga ng isang makabuluhang pangako ng mga opisyal noong magkaroon ng pagdinig ng Senado ng September 10. 45 na makalipas ang alas 4 ng umaga, kinilala naman ni Speaker Martin Romualdez ang Kamara de Representantes sa kontribusyon nito sa pagpapaunlad ng ekonomiya na kinikilala ngayon bilang isa sa Asia's best performing major emerging economies. Sinabi ni Speaker Romualdez ang prioridad palagi ay ang paglikha ng makabuluhang panukala upang mapaangat ang estado ng buhay ng ordinaryong Pilipino, maparami ang supply ng pagkain at magkaroon din ng mas maraming mapapasukang trabaho. Binanggit ni Speaker Romualdez ang ulat ng NEDA na nakapagtala ng 6.3% na paglago ang gross domestic product ng bansa sa ikalawang quarter pa lamang ng taon, mas mabilis sa 5.8% na naitala sa unang quarter. Sinabi din ng Speaker na ang Pilipinas ay pumapangalawa na sa Vietnam na nakapagtala ng 6.9% na paglago. Pero nauuna pa rin ang Malaysia 5.8%, Indonesia 5.1% at ang China 4.7%. Ba, naungusan natin? Inamin naman ng Speaker na nananatiling hamon ang paglago ng ekonomiya para maramdaman ito ng mas nakaraming Pilipino. Bahay winasak ng buhawi, 14 na iba pang mga bahay ang partially damaged naman. Ito po ay sabay ng La Castellana, Negros Occidental. Detalye na balita mula kay Rex Cantong, RH46, Maayong aga, Rex. Tinamaan ng buhawi ang 15 kabahayan sa Sitio Ibid, Barangay Kabakungan, Bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Ayon kay punong barangay Marvin Escander ng Barangay Kabakungan ng nasabing bayan, isang bahay ang totally damaged habang 14 naman ang partially damaged at wala namang nasugatan o namatay sa nasabing insidente. Dagdag pa ni Iskander, ang bahay na nawasak pag-aari ni July Agostilo at mayroong estimated damage na 40,000 pesos. Pansamantalang binigyan ng tsapal ang mga residente upang temporaryo na maninirahan ang mga ito sa nasabing tsapal na napinsala ng buhawi at binigyan na ng food packs. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halogdra, Rex Cantong, ingat. 48 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, oras na para tayo mag-ultabayo, ha? Pero ang sabi ho ng mga dalubhasa, anytime naman po pwede ho tayo mag-ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ito po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ang postbiotic naman ay matagal pong inaral ng mga dalubhasa dyan po sa Japan para makita ang efficacy ho nito. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya pagpasok ko nito sa ating katawan, ina-activate na kaagad nito yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Kaya habang tayo po ay natutulog, may kakayahan po itong itaboy ang mga toksin sa ating katawan. Magkaroon tayo ng magandang tulog, yung umaabot po ng stage 4 ang ating tulog para magkaroon tayo ng panibagong sigla. Ayan.
Siyempre, pagka bagong sigla, masigla ka sa umaga, pagkagising mo, maganda ang disposition mo sa maghapon. Available po ang Ultamayo sa Shopee at saka sa Lazada. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Ayan, ha? Available din po ito sa lahat po ng mga branches ng Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. Ngayon, kung may mga concerns pa ho kayo tungkol ho sa Ultamayo, mag-text lamang ho kayo sa 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pinaiting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang programa nitong Bingo for a Cause upang makalikom na mas maraming pondo ang mga grupo at pamahalang lokal na nagbabalak magsagawa ng mga fundraising activities, lalong-lalo na ngayon magpapasko, ha? Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, pinaprobahan ng ahensya ang ilang mga bagong pakete para sa community bingo program nito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales nila sa bingo events na may pahintulot po ng PAGCOR. Ayon kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at mga samahan na maglibang ng naaayon sa batas habang nakapag-aambag din ng makabuluhang pondo para ho sa mga iba't ibang gawain. Para ho sa mga interesado, tungkol po sa Community Bingo Program, pwede ho kayong tumawag kay Josie Donna sa telepono bilang 0917-843-0970 o kay Louie Cabanyero sa 0927-320-6211. Magandang umaga, Pilipinas! Ilang bata at guro naman nasugatan sa pagbigay ng tulay sa Nueva Vizcaya at ngayon nananatili pa sa ospital. Detalye na balita mula kay Grace Ansano, Aris 25. Grace, good morning. Angel, ang ilan sa nasa 43 na mga estudyante, kabilang ang 7 guro na minalas na kasama nga na nahulog sa Bunigay at naputol na hanging bridge sa bahagi ng Alfonso Castañeda. Partikular ito sa Sitio Dingan sa Barangay Abuyo. Nangyari ito kahapon alas 8:30. Batay nga sa report ng Chief of Police ng Alfonso Castañeda na si Police Major Blanery Cabelisa, ang karamihan sa mga ito na mga estudyante ay nakauwi na. Pero ang ilan naman ay naitakbo nga sa bahagi ito ng Cabanatuan City sa ilang hospital. At ang ilan sa kanila ay may mga iniindang pananakit ng katawan, buto, at ito ay sumasailalim ngayon sa masusing obserbasyon. 3 sa mga ito ay nandito ngayon sa pagamutan sa Cabanatuan City dahil sinakitaan ito ng pagkabugbog din ng katawan at pagsusuka. Ang 3 ito ay kinabibilangan ng 2 babae at 1 lalaki. Ang hanging bridge na ito ay gawa sa tali at malamang araw dahil halos sabay-sabay sila na bumagtas at tumulay sa naturang hanging bridge na hindi nakayanan. Sa ngayon ay agad nang ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ang masusing investigasyon at nang sa lalong madaling panahon ay maisaayos na ang naturang tulay. Pupunta sana ang mga estudyante at mga gurong ito para sa isang mahalagang activity ng naturang paaralan sa kabilang bahagi ng barangay. Sino may gawa nung kaninong project yan, tulay na yan? Sa barangay ba yan? Hindi. LGU ito. LGU. Nakita nyo yung pinadala ko. Oo nga, LGU. May kahabaan yan. Nagpagminsan kasi na siguro 2 times lang akong napapunta sa lugar na yan. Nung una nung makita ko yan, siguro dahil bagong gawa, kaya medyo matagal-tagal na rin. Alam mo, pagka gawa sa yung tali, lumurupok yan pagka nababasa. Hindi, tsaka yung carrying capacity, baka nagkasabay-sabay sila kasi... Tama kang exactly. Nagkasabay-sabay sila, masyadong mabigat, yon bumigay yung hanging bridge.
Angel. Oo, tawagan natin si Director Dong. Kaibigan mo naman si Director Dong, baka po pwedeng ito maging priority project din ng DPWH. Alam mo yung kabilang ibayo ng barangay na yan, napakarami mga estudyante at yung mga residents dyan, yung paglalabas ng kanilang mga agricultural products. Nakita ko talaga yung ang hirap, yung paglalabas ng kanilang mga gulay na inaanit. Punta rito sa pinakasentro ng Alfonso Castañeda. Diyan lang sila dumadaan sa hanging bridge na yan. Alfonso Castañeda, Cagayan Valley. Hindi na ito kay ano? Ha? Sakop yan ng Nueva Vizcaya, yung Alfonso. Nueva Vizcaya na. Kay Dong pa ba yan? Kay Director Dong Tolentino pa ba yan? Hindi na, no? Hindi na. Pero ang alam ko, may mga arrangements sila ng distrito ng Nueva Vizcaya at ng dito sa Region 3. Yung mga ilang pagawain. As a matter of fact, yung tulay dyan na ginawa, ay ipinundo yan at sa pamagitan na ng pondo ni Congressman Romel Angara at nagkaroon ng inaugurasyon. May mga tulay at kalsada dyan. Dahil masyadong malayo nga pagka yung galing pa ng Nueva Vizcaya, yung pagsasaayos. So, may mga arrangements na yan ay may sa pagitan na ng pag-uusap ng Nueva Vizcaya District Engineering Office at ng dito nga sa bahaging ito ng Central Luzon. So, pwede pang manghimasok si Director Dong Tolentino dyan? Yes, marami akong nasaksihan ng mga project dito sa bahaging ito ng Alfonso Castañeda. It's just a matter of pag-uusap ng dalawa. Okay. Yung boundary yan ng Nueva Vizcaya, anong distrito yan? Anong region? Aurora. Region ano yan? 2? Region 2. Region 2 na. So, Nueva Vizcaya and Aurora. Halos, actually, itong para may overview rin yung ating listeners at viewers. Ang Nueva Vizcaya, itong Alfonso Castañeda, ito yung medyo nakaungos. That's why may mga ilang barangay dito na nagkakaroon ng pag-uusap para doon sa dispute boundary. Pero until now, on the process pa rin. Dahil mas malapit. Pagdating sa travel, geographically location, mas malapit ang pag-travel distansya paggaling ka ng Aurora. Sige. Boundary talaga. Dapat maitawag na kaagad yan. Yeah. I know si Regional Director ng Region 3, si Engineer Roseler Tolentino, ang ating kababayan. Nakikinig yan. Every morning, nakasunin na sa'yo. Napakaagang gumising yan. At naka-monitor na. Director Dong, baka po pwedeng ito matingnan din although alam natin na ano bang sakop ng ng Nueva Vizcaya, yung ilog? O yung ilog ang boundary? Hindi ilog, talagang sakop siya ng Alfonso Castañeda. Yung lugar na yan. Yes. Sakop pa nga ng Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya. Yes. Hindi niya kahapon, agad nagpadala rin doon si Governor Jose Gambito, ng mga staff niya sa Engineering Division, Department, para tingnan din yung pwede nilang maitulong, anong magagawa. So, sa ngayon, inaayos na rin nila at tutulong-tulong ang lokal na pamahalan ng Alfonso at ang provincial government. Sigurado yan, yung mga request kung paano maisagawa na ng talagang maayos. Pero sa tingin ko, malaki kasi mahaba. Mahaba yung tulay para sa paglalagay ng yung concrete na talaga na tulay, Angel. Pero tingnan natin kung ano po pwedeng engineering intervention dyan. Thank you, Grace Ann. Belated happy birthday. Salamat ng marami at samantalahin ko, Sir Angel. Thank you so much sa lahat ng mga nakaalala po na bumati sa akin kahapon. Maraming salamat din sa pa-Jollibee. Ayan Si John Di Makutak yata ngayong araw na ito ang toka. Thank you, Grace. Yes, yan ang aming update mula dito sa Central Luzon. Ito, si RH25, Grace Vera Sonsano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Grace. Samantala, nawili umano si Vice President Sara Duterte sa paggamit ng 100 milyong piso ng confidential fund na nagsimula nung siya alkalde pa lamang ng Davao City hanggang maupo bilang Vice Presidente. Nabunyag sa ang naturang issue sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability nitong Miyerkules.
ang mag-imbestiga sa maling paggamit ng Vice Presidente ng pondo ng gobyerno, partikular na ang paggastos ng 500 million pesos na confidential fund mula 2022 hanggang 2023. Kapag dinig tinukoy ni Batangas Congresswoman Jinky Beatrix Luistro ang paghihilig daw ni VP Inday sa confidential fund na nagsimula noong panahon pa ng kanyang pagiging mayor ng Davao. Ang komite na pinamumunuan ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua ay nag-iimbestiga sa manoy alegasyon ng hindi tamang pamamahala ng Vice Presidente sa pondo ng kanyang tanggapan na kasunod ng ulat naman ng Commission on Audit. Pinuno na rin ng COA ang 3 milyong pisong confidential fund ng OBP noong 2023. Bakit daw namimigay si VP Inday Sara ng 50,000 pesos kada buwan para sa procurement officials ng Department of Education na itong namumuno pa ng ahensya? Ito naman ang tanong ng mga kongresista matapos mapakinggan ang testimonya ng dating DepEd Undersecretary na si Gloria Jumamil Mercado sa harap ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Iniimbestigahan ng komite para makalikha ng angkop na batas ang umano'y maling paggamit ng Office of the Vice President sa milyon-milyong pondo nito. Kasama sa sinisiyasat ng komite ang paggamit ng pondo ng DepEd mula 2022 hanggang 2024 noong kalihim pa nito ang Vice Presidente. Sa loob ng 4 na dekada, nagsilbi si Mercado sa gobyerno at sinabi niyang sa komite na hindi niya binuksan ang envelope para alamin ang nilalaman nito. Gayunpaman, kada envelope pala ay may nakasaad na halaga. Nausisa naman ni Batangas Congresswoman Jinky Beatrix Luistro si Mercado kung sa tingin ba niya ini-influensyan siya lalo na dahil sa kanyang posisyon sa department. At ang tugon naman ni Mercado ay it could be. Isinumite ng retired DepEd Undersecretary na si Gloria Jumamil Mercado sa House Committee on Good Government and Public Accountability ang siyam na sobre na sinasabi niyang pinaglagyan ng pera na ipinadala sa kanya ni Vice President Sara Duterte noon. Ipinakita ng Mercado sa mga miyembro ng komite ang sobre. Ang bawat isa ay may nakasulat na hope na niya ay naglalaman noon ng tig 50,000 pesos. Ang kabuuan nga daw 450,000 pesos. Ang hope ay nangangahulugan ng Head of Procurement ng siyang dating pwesto ni Mercado. Sinabi ng Mercado na nakatanggap ito ng sobre buwan-buwan mula sa pagiging hope niya. Siya ay tumagal sa pwesto ng 9 na buwan bago sinabihang mag-resign. Pero ayon nga po kay VP Inday Sara, disgruntled employee itong si Mercado. Hoy, sa mga kababayan natin dyan sa Central Luzon na naghahanap po ng magandang investment opportunities, nandyan po ang mga proyekto ng Westchester Realty. Ito pong pinakamura ng ready for occupancy unit ngayon with easiest term, about 5% lamang down payment, pwede pang gives. So 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka nang maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities, eskwelahan, palengke, mga department store, mga grocery. At nandun din mismo yung munisipyo sa loob po ng township. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at sa Clark Economic Zone. Kaya hindi nyo na kinakailangan gumastos pa ng pagkalaki-laki para lamang pumasok sa trabaho kung dyan ho kayo namamasukan. Kaya nga yung mga taga bagong lipat sa Clark International Airport namamakyaw ng bahay doon. Yung iba pinapaupahan. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Tawag na sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Samantalain ho ninyo habang may natitira pang mga units 0996-501-5555 at 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng bagong kotse sa Disyembre. Kaya sa Pasko, bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Maganda umaga, Pilipinas! 503. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio,
DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao, patuloy ho tayo sa mga balita. Papayagan na ng Commission on Elections ang mga taga-Embo Barangay dito po sa Taguig para makaboto ng ng kanilang kongresista. Sabi ni Comelec Chair George Garcia sa panayam ng DZRH at ang radyo natin, kilalanin ng Comelec ang resolusyon ng Senado na pinagtibay na rin ng Kongreso. Base sa concurrent resolution, isasama ang mga Embo Barangay sa 2 legislative districts ng Taguig upang makaboto sila ng kongresista. Maliban pa rito, maaari ding tumakbo ang mga taga-Embo Barangay basta't walang pagtutol naman ang korte. Kahapon po ay aming inaksyonan kaagad. Inadapt namin sa isang resolusyon, sinasabi namin na entitled na didistribute yung tig-5 barangay sa bawat distrito at therefore entitled sa tig-12 na konsihal ang bawat distrito. Ngayon po, kung mapapadala sa amin ngayong araw na ito, hopefully ma-aksyonan kaagad namin yan, Katunyin ka, Jerry, upang mai-announce natin. Then sa susunod na linggo po, makakapag-file ang candidacy doon sa tig-isang distrito na kasama yung tig-5 barangay hanggang wala kaming nakukuha na restraining order o sa ating pagkikreate na yan. Samantala, teka, hirap yata magprograma, nakatalikod ka nun, titingin. Hindi na gumagawa na yung prompter. Si Dr. Nina Gloriani, kasama na natin. Doc Nina, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Congressman Angelo. Oo. Yung likod, nasa likod ko pala yung yung monitor. Kaya hindi ko nakikita. Ayan, okay. Doc Nina, kumusta na ho kayo? Puti. Oo. Kayo... Okay din ho naman. Pero kukumustahin lang ho namin yung sinasabing bagong strain ng COVID. Ano ho? Matindi daw hong pamimirwisyo nito ngayon sa Espanya eh. Anong assessment ho ng inyong grupo dito ho sa strain na ito? No, ganito naman itong virus, itong COVID ay talagang nagmo-mutate, no? So dahil mayroon pa continuous ang transmission, so dumadami pa rin yung variant. Pero sa ngayon, wala naman siyang hindi siya associated with any severe form of COVID and so on. So, well, it's probably like yung lang, yung usual lang na parang colds and flu lang. So, hindi natin dapat ikabahala. Siyempre, alam nyo naman, galing nanggaling tayo sa pandemya. Tayo, pero mag-ingat pa rin tayo kasi nga, sipon, ubo, kahit ano yan, no? Ayaw natin magkaroon ng ganyang mga sakit. Pero hindi maiwasan yung pag-mutate ng virus kasi ganun ang mga viruses eh. May mas mabilis mag-mutate, may mas... So yun. XEC. Ano bang pronunciation nito? XEC din yun din. Siya, recombinant, 2 klaseng types or strains na tinatawag na naghalo. Nyari sa isang tao, 2 yung nakuha niya. So, nagre-recombine. Meron din ganong property ang mga viruses. Yung genetic material nila, yung mga DNA nila naghahalo. Kaya ito, 2 klase pa siya. Okay. Pero sa Europe pa lang siya confined ngayon. Wala pa naman tayo nakikita dito sa Asia. Sa atin, wala pa naman. Okay. Sana wala. Talaga. Mabilis. Mabilis din siya kumalat. Oo. Gumpisa siya sa Germany nitong August lang. Tapos after that, ilang countries na rin agad. Nasa Spain na nga daw eh. Growth advantage. Mabilis siyang dumami. So dapat i-boost pa rin natin ating immune system. Yes. Sa we keep healthy, kung ano yung pwede natin inumin para maboost ang immune system natin, wala lang tayong vaccine, di ba? Yun nga eh. Kaya yung mga kasulukuyang vaccine na ibinibenta sa Europe, hindi uubra dito sa SEC? Ay, meron naman sila nung latest COVID vaccines, yung JN.1 at KP2, na more available I think sa America. And related siya doon. Kaya magwo-work yun. Para dito. Kaya na sa atin dito, wala naman tayong bakuna pa, bakuna ng pinapayagan. Sila nag-a-apply eh.
Hindi sila nag-apply? Hindi sila nag-apply ng mga bagong vaccine. Bakit? Dito. Kailangan merong application sa FDA. Siguro baka hindi na rin masyadong ang tawag doon. Hindi profitable. Hindi profitable, baka ganon. Kasi yung bakuna, hindi naman na siya under ng National Immunization Program. Hindi, kung gusto mong magpabakuna halimbawa, bibiyahe ka papuntang Europe, saan ka mag-a-avail nito? Siguro baka sa Singapore or somewhere. Ganun, layo pa. Papabakuna ka sa Singapore. Layo nun. Pagdating mo, kunwari sa America. Sorry, oo. Dili kaya habang nasa, ang tawag dito, layover. Kung papunta ka ng Europe, no? Yes, oo. Well, sinong vulnerable dito? Yung pa rin, bata at saka yung mga may comorbidity. May mga comorbidity, yung mahihina katawan. Well, but it is generally mild. Mild lang naman. Oo, milder siya doon sa mga nauna. Pero yun nga, pag meron kang ibang sakit, medyo delikado. Kaya ingat talaga. Kung meron kang ibang sakit, huwag ka na munang bumiyahe. Di ba? Oo naman. At yung mga nagpupunta sa mga concert, sa maraming mga tao, yun yung mga walang mga suot na mask. Dapat mag-face mask. Wake up call pa naman kasi sabi ni Dr. Willie Ong, isa sa dahilan ng kanyang pagkakaroon ng sarcoma stress. Matindi ang stress, tama ng stress sa kanya dahil dun sa mga nambabash sa kanya sa social media. Bababa ng immunity ang stress. That's very true. Talaga may study na nun, yung stress pampababa ng immunity. Nakakababa ng immunity ang stress talaga. Mabuti na lang pala kayo, wala kayong stress kaya kayo always beautiful. Kita niyo naman ang aga-aga natin binulabog si Noc Dina pero talagang up and active. Doc Nina, thank you for joining us. Teka nga pala, nababanggit na lang din yung sarcoma. Bukod sa stress, ano bang dapat iwasan? At saka wala pa pala masyadong study tungkol sa sarcoma, no? Medyo kakaiba kasi yung type ng cancer na yan. Hindi kagaya ng iba na mas madaling makita, madaling ma-diagnose, at madaling i-treat. Ito medyo problema. Lalo yung kanya, no? Nasa likod yata yun ng kanyang heart na hindi mo mahirap i-detect. I-detect. Ewan ko kung matatanggal pa yun. Hindi mo naman pwedeng galawin yung heart. Oo nga, paano yun? Talagang gamot na lang? Well, gamot. And we pray for him na malabanan niya sana. Oo. Siya, sige. Sa mga bibiyahe, papunta hong Europa, ha? Meron hong bagong strain ng COVID doon, yung SEC, na highly contagious din. Yes, highly contagious. Mag-face mask sila pag bibiyahe sila doon, lalong-lalo na pagka may mga comorbid. Yung pagpapabakuna ng anti-flu, uubra yun? Hindi siya uubra sa COVID, pero mabuti na rin na mayroon ka sa flu. Kasi respiratory lahat yan, nalalanghap mo. Kailangan, magkaiba sila Kaya kung meron kang para sa COVID, lalong dapat meron ka sa flu. Yung sa flu, meron tayo. Ayun. At saka mas mura yun Di ba? Sa mga butika nga meron yes. Tama. Sige. Doc, thank you ha. Maraming salamat. Good morning. Si Dr. Nina Gloriani mula po sa UP si Dr. Nina ay professor ng public health ng UP Manila. Ayan. At saka kasama ho siya dun sa vaccine development expert panel. Ayan yung pong mga taga Marketplace Mandaluyong dyan po sa may Kalentong, lakasan nyo na yung mga radyo at saka mga telepono, mga telebisyon. Yung mga TV at saka mga radyo, nag-iikot na si Sherwin Alparo, naghahanap ng mahuhuli para bigyan ng pera. Maganda umaga, Pilipinas! Congratulations ulit sa ating winner ng mahiwagang tunog, si Emil San Pedro ng Imos, Cavite. Nadali niya yung 13,000 pesos natin. Teka, kaya lang under validation pa daw sabi ni kung ano yung kanyang tamang sagot. Kaya hindi ko muna bibigyan yung tamang sagot. Lunes na. Ayan. Happy birthday muna kay Dr. Flor Tesoro.
Ayan, Dr. Flor. Itong si Dr. Flor Tesoro po, dating Undersecretary po ng Department of Science and Technology. Isa ho yan sa mga advocates ho ng bamboo propagation dito ho sa Pilipinas. Isa ho yan sa pinakamagaling na forester na nakilala ko. Napakagaling yan. At saka si Dr. Tesoro po ay Chief of Staff ko nung ako po ay naging panandaliang lingkod bayan. Ayan. Kaya marami ho kaming naipasa nun dahil sa magaling ho yung aking Chief of Staff, si Dr. Florentino Tesoro, nagdiriwang ng kanyang birthday ngayon. Maganda umaga, Pilipinas! At sa lahat ng mga may lakad, huwag kalimutan magpaunho ng proteksyon laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem, hindi po manunuyo yung makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improval cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona. Ginagamit po yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH sa bukna sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:15. Champion! Umaga, Pilipinas! Si Benny Estereja, kasama na natin, 5:20 ang oras sa buong kapuluan. Benny, good morning. Good morning po, Sir Angel. Sa ngayon po, yung low pressure area sa silangan ng Batanes ay naging isang ganap na po na bagyo or tropical depression. Yes po. Si Julian na? Po, bagyo na. At ito yung may local name po na Julian. Ito na yung pang-10 for 2024 at pang-6 na bagyo for the month of September. Huli itong namataan 535 kilometers or 525 kilometers east of Batanes as of 4 in the morning at merong maximum sustained winds sa 55 kph. Yung kanyang gustiness naman hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos pa timog kanluran sa bilis lamang na 15 kilometers per hour. So sa ngayon po wala pa namang nakataas na tropical cyclone wind signal, pero base po sa latest track ng Pag-asa, yung unti-unting lalapit ito dito sa may Cagayan Valley. So possible po tayo magtaas ng wind signal number 1 for today, and then hindi natin inaalis din yung chance na itaas pa ito into signals number 2 and number 3 in the coming days. Habang yung nakikita po natin kasi na track nitong si Julian ay pa letter U. So letter U. Po siya, tapos kakaliwa ng bahagya hanggang sa aangat naman po pagsapit ng Lunes pa. So lalabas po ito ng ating area of responsibility pagsapit po ng Miyerkules habang binabagtas pa rin itong North Philippine Sea. So yung effect niya is more dito sa may northern and central Luzon. Pinakamalalakas yung mga pag-ulan natin sa may Cagayan Valley as well as Apayao and Ilocos Norte sa susunod po na 3 araw. Habang meron din mga possible na kalat-kalat na ulan over the rest of northern Luzon, central Luzon, and possibly dito rin po sa Metro Manila, Calabarzon, and Bicol region. Yung question kung ito ba yung mag-enhance po ng southwest monsoon, possible na merong slight enhancement pero hindi na po ito katulad itong mga nagdaang bagyo. Ano to ha? Humabol pa talaga ng Setyembre ha? Actually, opo. Oo. At mukhang mag-extend pa siya hanggang October. Naku! Tapos yung yung sama ng panahon na nakikita natin papasok. Yung nasa labas naman po sa ngayon, dalawa yun yung isang LPE at saka isang tropical depression, wala naman po sa mga yun ang papasok at makaka-apekto sa bansa. Kaya lang, yun yung magtutulak para wag umalis agad itong si Julian. Opo, may possible influence kaya matatagalan sa loob ng par si Julian dahil dun sa isang bagyo po na nasa labas na possible na lumakas pa po. Nako, oo. Teka muna, anong center wind ngayon ni Julian? 55. Tapos may posibilidad pang tumaas? Lalakas pa po yan. Nako, siya. Sige, di wala na naman kayong tulugan, Benny. Vitamin C ha. Vitamin C ha. Take ng vitamin C ha. Dagdag na vitamin C. Tsaka rest din pagka may tiyempo ha. Thank you, Benny. Thank you po, ingat. Si Benny Estereja mula po sa Pag-asa. Ayan ha. Nako. Kaya kinakailangan po ang iba yung pag-iingat ng ating mga kababayan dito po sa mga apektadong lugar. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi nga nila when it rains, it pours. Parang sinampulan si Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Kong, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo? Congressman Dante?
Nawawala, Malo. Hello. Ayan. Kong Dante, kumusta ka na? Hello, sino ito? Si Angelo po ito, Kong Dante. Hoy, kumusta ka na, Angelo? Mabuti ho naman. Kayong ko, kumustahin namin? Hindi lang isa, kundi 5. Pero at least ngayon at least naman ito may notice na. Doon sa nauna, hindi mo alam, wala ka na pala doon sa komite. Oo. Pero dito, bago nila ginawa, hindi rin naman na sinabi. Wala ding notice sa iyo na hindi ka na member ng komite? Kung sa bagay, gano'n naman ang palagi nilang ginagawa pagka ayaw ka na nila. Pero bakit naman gano'n katindi yung galit? Pati membership mo ninyo inalis. Siguro nakakalculate mo naman dahil siguro ang nilalabang ko naman puro mga established rules mga tuntunin din naman sa house lalo na yung mga tradisyon. Ayaw na nila sigurong gamitin namin yung matagal na namin pinangangalaga ang mga unwritten rules at traditions. Pati yung house rules ayaw na rin nila sigurong gamitin. Sana itapon na lang namin para wala na lang rules. Oo. Pang ilang congress nyo na ba ito, Kong Dante? Pangalawang graduate ko na ito graduating ka rin ba? Graduating na ako ngayon. 9 years uli. 3 terms ako nung una, pangalawa, ito pang third term ko na ito. Pang third term na. Okay. Oo. Kaya nakikita nyo na talagang kaya kabisado nyo yung rules, Anyway, anong nag-usap ba kayo ni speaker o ng liderato ng house after the removal from those committees? Wala, hindi naman nila ako kinakausap. Ang sinasabi lang nila doon sa mga naunang mga pangyayari, sumama ka naman sa Quadcom, sabi nila. Alam naman nilang hindi ko naman type yung mga ganon sapagkat pagka ganyan na yung usapin na nakapag-divide sa bansa. Ayaw ko talaga yan. Nagsimula yan doon sa SMNI hearing nung tanggalin nila yung prangkisa ng SMNI. Sabi ko, mali naman yung ganyan. Sabi ko, tatanong lang yun ng mga tao about some public issues. Ba't di na lang natin sagutin? Bakit sila patatawag natin? Iimbestigahan. Mali naman yun. Public affairs program yun. Merong nagtanong. Dapat lang sagutin natin. Huwag silang iimbestigahan. At ayun nga, nauwi pa nga sa pagkakakulong at pagkatapos tinanggalan ng prangkisa. Sabi ko, mali naman ito. Wala namang justice ito. Injustice ito. Kaya inalis siguro ako sa Committee on Justice. Tapos nasundan ng iba pang mga committee. Anyway. Sa committee naman ng energy dahil sinasabi ko gusto kong ibaba ang kuryente at nung mga nakarang araw ay inanifest ko yung aking objection to sa pagkuha ng prangkisa ng Davao Light. Pero merong may-ari ng prangkisa pero gusto niya kunin yung mga service areas ng prangkisa na yun. Mawawala naman kako yung competition dito. Kawawa naman ako yung electric cooperative yan. Tapos yung isa naman, gustong-gusto ng majority leader na tanggalin yung existing management contract para siguro maibigay niya na naman sa Aboitiz yung puro Aboitiz yung namumunini doon. So sinanggal nila ako sa energy. Ganyan yan Well, graduating kayo. Hindi ko maintindihan kung pero kayo sumisipot pa naman sa sumisipot pa naman ho kayo sa mga pagdinig. Sa sesyon. Sumisipot naman ako at nang siguro nang wala na silang masabi sa pagkatotoo naman ng sinasabi ko. Unang-una paano nyo ako nagawa itong in aid of legislation at ipatawag nyo na naman ang Vice President ang dahil lamang sa isang privilege speech na pinagbabawal na sapagkat yung budget bill nasa plenary na at saka sa committees. So wala nang pinapayagang tumayo doon at para mag-deliver ng privilege speech. Nasa tuntunin natin yan. Speaking on the same subject matter.
Okay. May natitira pang. Hindi ka na Oo. Hindi ka na kanya makakapagsalita, hindi ka na membro. Ngayon ko lang nalaman, hindi na pala ako membro. Ganun ang ginagawa nila. Tsaka itong mga nagsasalita dito, puro neophyte sa Angelo. Oo. Teka muna, so kayo ngayon ay nasa minority block na? Wala pa naman. Kung tatanggapin nila ako, pupunta ako ron dahil yun ang nakalagay sa batas Tuntunin pag hindi ako tinanggap, sapagkat alam mo naman ang minority namin, ikaw rin naman naging kasama ka rin naman sa House of Representatives. Majority din. Kasama rin nila yan. So pag hindi nila akong tinanggap doon, magiging independent na lang ako. Okay. Marami bang independent pa? Wala naman yata na Si Edsel Lagman, pagkakaalam ko, independent yan. Independent na. Okay. Si Pulong, independent din yun. Independent din, no? Marami naman pala kayong independent pa magiging independent na pagkasakasakali. Magiging independent block kayo. Hindi kasama sa majority, hindi kasama sa minority. Anyway, okay, wala kayong deputy speaker for independent group. Di sige. Teka muna. Ang balita sa amin maglo-launch na rin kayo ng senatorial bid. Saan kayo hahanay? Independent din? Siguro independent na rin, hindi ba? Ngayon, kung may mag-a-adapt sa atin, hindi lalong magaling. Kailan nyo formal na ihayag? Pag inadapt ako ng grupo ng Angelo Palmones, napakalaking bagay. Teka muna, kailan kayo maghahayag? Wala pa. Ano pa naman yan 1 to 8 naman yan, hindi ba? Oo. Tumitsempo lang tayo. Pero final na yung desisyon. Na ano? Natatakbo kayo for Senate. Palagay ko, final na yon. Final na. Okay. Kasi sabi sa akin ni Jen, baka mamaya umurong na naman na. Sabi ni Jen sa Baryaga, tanungin mo, baka mamaya umurong na naman si Kong at magbagong isip. Ito talagang tuloy-tuloy na. Ayan, okay. Pagka tayo nagpasay, wala nang urungan ito. Okay, oo. Mahirap na, pag uurom ka ba, baka wala nang maniwala sa atin. Correct, oo. O siya, sige. Congratulations dahil sabi nga nung iba sa mga comment dito ilan na lamang silang tumatayo doon independently. Congratulations. Wala namang problema yun, Angelo. Ang importante, itayo natin kung ano yung tama. Okay. Kong. And we will fight for it, whatever it takes. Congressman, maraming salamat po for joining us this morning. Good luck and keep in touch. Lalong-lalo na kung kayo may gustong iparating na mga mensahe, lalong-lalo na sa inyong bid na pagsalang na rin sa mas mataas na kapulungan. Thank you. Magandang umaga po. Maraming salamat, Angelo. Maraming thank salamat. you. Si Congressman Dante Marcoleta ng Sagipma Party List. Magandang umaga, Pilipinas! 5:31 ang oras sa buong kabuluhan sa mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas. Ay, huwag na ho mag-bit-bit pa ng imported na tsokolate, ha? Meron ho tayong tangerine chocolate dito sa Pilipinas, gawang lokal but Taste and Looks Global. Ito po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. At ngayon nga po ay nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans. Ipinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Meron hong mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na pwede ho ninyong pagpilian. Available po sa tangerinechocolate.ph. Nasa sa inyo ho ang pagkakataon para tanggilikin ang gawang atin, suportahan ang ating mga magsasaka, palakasin ang loob ng ating mga magsasaka at mga MSMEs. Tangerine chocolate, produkto ng mga taga-lalawigan ng Quezon, proudly Philippine-made. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Magandang umaga, Pilipinas! Nasa tapat ng marketplace, stickering pala tayo ngayon. Malakas ba stickering? Stickering. Okay. Stickering pala. Marketplace Mandaluyong Public Market, si Sherwin Alparo, nag-aabang ng magpapalagay ng sticker para manalo ng premyo. Pagkakaisa sa hanay ng CIDG, hiniling ni Brigadier General Torre sa kanyang formal na pag-upo bilang hepe ng CIDG. Detalye na balita mula kay Edgel Parosa, RH52. Edgel. Kuya Angel, binigyang diin ni Police Brigadier General Nicolas Torre III ang kahalagahan ng pagkakaisa o unity, maging ng teamwork para maipagpatuloy ang tagumpay ng Criminal Investigation and Detection Group
Yan ang pangunahing mensahe ng 54 anyos na general sa kanyang formal na pagkakaluklok bilang ika-49 na direktor ng Premier Investigating Arm ng Philippine National Police. Sa turnover ceremony na isinagawa sa Campo Crame, kinilala ni Torre ang tagumpay ng sinundang si Police Major General Leo Francisco na siya namang nanguna sa pagbaklas ng ilegal na pogo sa Porac, Pampanga. Kumpiyansa naman si Torre sa gagampan ng tungkulin lalo't pamilyar na umano siya sa operasyon ng CIDG noong siya'y nagsilbing Deputy Directorate for Operations. Sa iwalay na panayam ng DZRH kahapon, matatandang sinabi ni Torre na handa niyang tumisi ng iba pang wanted high-profile na personalidad kahit magtago pa sila sa lupa. Bago sa CIDG, pinangunahan ng opisyal ang Davao Regional Police Office na silang nakahuli sa may impluensyang umano'y human trafficker, si Pastor Apollo Kibuloy. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edniel. Iginita man ang bagong CIDG chief na si Brigadier General Nicolas Torre III, hindi niya kaaway ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao. Sa panayam nga ng DZRH at ang radyo natin, sinabi ng General, humihingi siya ng pasensya sa mga taong nasaktan nung isinagawa ang kanilang operasyon sa Davao. Kaugnay ito ng kanyang pamumuno noon bilang Davao Police Chief sa pagtugis kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Torre, kung ano man ang nangyari sa compound ng KOJC, bahagi lamang ito ng kanilang tungkulin sa bansa. Ganman, ang nangyaring paghulian niya kay Kibuloy ay makatutulong din para makamit ang isinisigaw nilang hustisya para kay Pastor Kibuloy. Mga tinamaan siguro nung naging nasaktan doon sa naging operation, pagpasensahan nyo na po, those are the roles that we play na kailangan naman natin talagang tuparin sapagkat may batas tayong sinusunod. Sir Angel, I just would like to tell them na never that I consider them na kaaway on a personal basis. No? Hindi sila kaaway ko o kaaway ng organisasyon at hindi ako nag-harbor ng ill feeling sa kanila kasi sabi ko nga na those are just the roles that we play. Samantala, isinusulong naman ni Senator Amy Marcos na makapagpatayo ng ang National Housing Authority ng disaster-proof na mga pabahay para sa mga Pilipino. Ayon sa kapatid ng Pangulo, hindi lamang basta dapat abot kaya mga pabahay ng National Housing Authority kundi dapat matatag sa anumang uri ng kalamidad gaya ng Bagyo at Lindol. Nakapaloob ito sa inihaing Senate Bill 2018 ni Senator Amy Marcos na magpapahaba ng termino o corporate life ng NHA ng panibagong 50 taon. Layon din ang panukala na bumuo ng bagong tanggapan at tatagawaging Disaster and Emergency Response Housing Office para tutukan ang calamity response at disaster housing support sa mga hard-hit community. Bukod dito, sinabi ni Senator Amy na pinatataasan niya sa 10 bilyong piso mula 5 billion pesos ang pondo ng National Housing Authority upang matugunan ang pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino sa maayos na tahanan. Nananawagan ang mababata sa kanyang makasamahan sa Senado na suportahan ang panukalang batas o ang National Housing Authority Act. Bilang chairman ng Senate Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement, nais ni Senator Marcos na mas maging agresibo ang NHA ngayong pumalo na sa 6 na milyong unit ang backlog na pamahay sa buong bansa. Maganda umaga, Pilipinas! 37 na makalipas ang alas 5. Bagong City Library sa Caloocan, pinasinayaan ng mga estudyante at pinasinayaan yung mga estudyante, hinihimok na gamitin yung City Library. Alas 5:42. Detalye na balitang yan mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May punta ka, Kuya Angel, makarang pasinayaan ng malaki at bagong library dito sa Caloocan. Inihok naman ni Mayor Along malapitan ng mga magulang at mga estudyante na ibalik sa kanilang hilig ang pagmamahal at pagbabasa sa mga libro sa mga aralin sa paaralan. Sinabi ng alkalde na sa panahon na lahat niya ay itinatanong na lang kay Google. Sa kanyang pagharap sa mga estudyante, inihayag nito na iba pa rin ang nahawakan at naamoy ang mga pahina ng libro. Kaya sa pagbubukas ng bagong library, nikayat nito ang mga sa publiko na gamitin ito at sabay-sabay nilang linlangin ang kanilang kaisipan sa pamamagitan ng mga libro. Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque. Samantala, mga botante pinag-iingat ng NTF-ELCAC laban sa mga kandidato na patatakbuhin ng CPP-NPA sa 2025 elections. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez, RH5. Bal, good morning.
maging mapanuri at iwasan ang mga kandidato na maaaring pinatatakbo ng CPP-NPA-MDF sa darating na midterm election. Ito, Kuya Angel, ang babala ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ilang araw bagong filing ng Certificate of Candidacy ng mga nagnanais na maglingkod sa bayan. Sa Nationwide Peace and Advocate Summit 2024 na isinagawa sa Quezon City, sinabi ni NTF-ELCAC Executive Director Ernesto Torres Jr. na maraming paraang ginagamit ang CPP-NPA-MDF para pasukin ang political system para mapalawak ang impluensya nila sa lipunan. Bagamat wala namang partikular na binabanggit kung sino, pero patuloy aniya ang kanilang awareness campaign upang hindi maloko ang taong bayan sa mga kandidatong pinatatakbo ng mga makakaliwang grupo. Sa nabanggit na Peace Summit na dinalawan ng 62 matataas na dating leader ng CPP-NPA-MDF na nagbalik loob sa gobyerno, sinabi ni Torres na na-dismantle na ng gobyerno ang lahat ng 89 na aktibong guerrilla front ng CPP-NPA-MDF sa buong bansa. Narito si NTF-ELCAC Executive Director Ernesto Torres Jr. So yung mga kababayan natin na magboboto nga this coming election sa May, yung po sana, one of the factors that they should consider ay yung pong mga prinsipyo ng mga tumatakbong kandidato. If they think na yung kandidato espouses violence, if they think that they believe in armed struggle, ay wag po sana nilang iboto yung mga ganitong kandidato. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Living wage, hindi minimum wage. Dapat ipagkaloob sa mga manggagawa ayon naman sa Trabaho Party List. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Naniniwala ang Trabaho Party List na sa halip na minimum wage, living wage ang dapat ipagkaloob upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipinong manggagawa at kanilang mga pamilya. Ayon sa grupo, dapat itulak ang naturang panukala upang matiyak na sapat ang kita ng bawat nagtatrabaho para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Gayunpaman, kinikilala ng grupo ang kahalagahan ng balanseng usapin sa pasahod kung saan isinasaalang-alang din ang kapakanan hindi lamang ng mga manggagawa kundi pati na rin ng mga employer. Paliwanag ng party list, hindi naman sa paraang panggigipit ng mga employer ang gagawin upang makamit ang living wage, kundi sa pagpapalakas ng iba't ibang sektor ng ekonomiya para sama-samang pag-unlad ng mga negosyante at manggagawa. Ayon sa trabaho, equitable o makatarungang dapat ang kasalukuyang sistema kahit magkakaiba ang rate ng minimum wage sa bawat rehiyon. Para makamit ito, mahalaga umanom tutukan ngayon ang tamang pagsiyap ng minimum wage sa bawat rehiyon upang matiyak na ito ay angkop at patas. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, oras na para tayo mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na sumailalim po sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsulo po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Hindi po ito kwentong kutsero ha, mahabang clinical trial po pinagdaanan ho nito. Kaya pagpasok ho ng postbiotic o ultamayo sa ating katawan, ina-activate po nito ang commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po naman ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya habang na-achieve po natin ang magandang tulog, lumalakas po ang ating immune system. Kinabukasan, may panibago kang sigla, may panibago kang lakas. Para sa mga concerns ninyo, baka may mga katanungan pa ho kayo, po pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580. Napakahalaga na naaabot ho natin ang magandang tulog, sabi nga kanina ni Dr. Nina Gloriani, di ba? Para mapalakas natin ang ating immune system. Ang Ultamayo po ay available sa Lazada, Shopee, siguraduhin lamang. Galing po ito sa Teoxys Health Ventures. Available din po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang Ultamayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero ang ating paalala sa tuwi-tuwi na, ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 47 makalipas ang alas 5. 51 makalipas ang alas 5 ng umaga. Aprobado na in principle ang panukalang bumper fund para sa pagbili ng bigas at iba pang agricultural products. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., para ito sa sakpaling na hindi binenta
o na pwedeng ibenta sa mas murang presyo kung magkakaroon man ng kakulangan ng supply o para mapigilan ang manipulasyon sa presyo. Sinabi pa ni Secretary Laurel, sa ngayon tinitingnan kung saan maaaring kunin ang gagamiting pondo pero siguradong makakakuha pa ng 5 billion pesos na pondo na bumper fund para sa susunod na taon. Magugunitang nitong Abril, pumilit din ang DA sa Pangulong Bongbong Marcos na mabigyan ng ahensya ng bumper fund, pambili ng bigas at iba pang mga agri-products na ibibenta sa mas murang halaga. Pinuri naman ni Senator Loren Legarda ang pagsasabatas ng Republic Act 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na naglalayong maglapat ng mga bagong hakbang upang malabanan ang smuggling. Ito'y matapos na pirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas para mabawasan ang smuggling, profiteering at hoarding ng mga produktong agrikultural sa bansa. Ayon kay Legarda, ikinatutuwa niya magandang layunin ng batas na mapababa ang presyo ng pagkain, paramihin ang pagkain sa hapag ng pamilyang Pilipino sa pang-araw-araw. Sinabi pa ng senadora na tamang pagpapatupad ng batas na ito ang magiging daan para magkaroon ng mas mabisang kapangyarihan ng bansa para hulihin, kasuhan, parusahan ang mga mapang-abusong kawatan sa ating mga magsasaka. Sa naturang batas, ang agricultural smuggling, hoarding, profiteering, pagkakartel, financing ng mga krimen ay kinukonsiderang economic sabotage. May parusang habang buhay na pagkakakulong. Triple din ang kabuuang halaga ng produktong nagagamit sa krimen ang ipapatong sa kanila. Ang pagtulong sa krimen ay papatawan din ng 20 hanggang 30 years na pagkakakulong at ang multa ay doble din sa halaga ng produktong nagamit. Magkakaroon din ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council na sigurado o sisiguro sa tamang pagpapatupad ng batas. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Ay, kaya lang, akala ko nasa Binangonan Rizal si nandyan pala sa may Mandaluyong. Magandang umaga po sa mga taga Binangonan Rizal. Puntahan ho ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan Rizal. Para ho ito sa mga kalapit na probinsya din. Ang makikita ho ninyo pag pumunta kayo doon, yung townhouse model nila, yung Bianca. 2-story yan bahay na may balcony. Ang available po ay 2 hanggang 3 bedrooms. Yung bang pagkagising po ninyo, sisili po kayo sa balkon. Ang sasalubong ho sa inyo ay malamig na hangin at magandang tanawin. Available po sa pamamagitan ng Pag-ibig Financing. Less than 20,000 pesos po ang monthly amortization, 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ulitin natin 0917-719-7908. Ayan, malapit na lamang ho ang Binangonan Rizal sa Mandaluyong Public Market. Hindi, malayo-layo din Nandun si Sherwin Albaro. Sherwin! Yes, magandang umaga, Angelo. Ako, kaya naman tingganda ng St. Monique Ballet ngayong umaga. Itong bahagi ng Kalentong sa Mandaluyong. Tignan mo naman, sariwang-sariwa para naka-ultabayo. Ang linis, Para naka-ultabayo, maganda ang tulog ng mga taga-Mandaluyong. Ang linis ng Kalentong. Diba? Mandaluyong. So, magandang marketplace. Ang ganda ng segue, ang Kalentong parang naka-ultabayo. Maganda ang tulog kagabi. Ang linis pagkagising ngayong umaga. Parang tingganda ng St. Monique Ballet. Yan, Pero may mas maganda ang umaga kayo umaga dahil maganda ang gising ito si tatay dahil nagpatikit na teaser ay sticker itong e-bike si tatay pangalan mo Biner Albaran po, sir. Tatay Biner Albaran. Tatay Biner palagi ka nakasunin sa teaser ay. Opo, araw-araw po pag ginagawa kong orasan. At ako, sino paborito mo ako sa tinang umaga? Si Congressman Angelo Palmones po. Congressman Angelo Palmones, may 1,000 pesos ka. Yan 1,000 pesos. Plus, siyempre, meron ka pang grocery bag mula sa DZRH. Yan, at siyempre, meron ka pang umbrella mula sa DZRH. At hindi lang si Tatay Biner, Angelo ang dumating dito dahil nagpatikit din ng DZRH sticker. Itong taxi. Anong pangalan ng taxi mo, kuya? Arsin Taxi po. Arsin, pangalan mo? Junjun Bagawi.
Kuya Junjun. Palagi ka nakasunin sa... Andiyan pala si Junjun. Po, palagi po. Tignan mo si Kuya Junjun, parang naka-ultra bio din. Tignan mo ang aliwalas sa mukha. Thank you po. Po, batang-bata, sariwang-sariwas, Kuya Junjun. Ngayong umaga, hindi siya galit na galit, ha? Nakasunin sa DZRH. Sige na. Dahil dyan, sino po rin tumaraw sa tuwing umaga? Angelo Palmones. Angelo Palmones, meron ka rin regalo mo lang sa DZRH, meron ka grocery bag, meron ka umbrella, at nagpadikit ng kanyang DZRH sticker yung kanyang taxi. Ayun, yung DZRH sticker. Yan, ha? Salamat po, Angelo Palmones. Magandang umaga, bayan. Ayan. Ay, Pilipinas. Okay lang yun. Magandang umaga, Pilipinas. Kaya naman sa mga nais malalo ng 1,000 pesos groceries mula sa DZRH. Tumutok lamang sa DZRH. Baka kayo nasusunod natin ngayon sa DZRH Mas Malakas Kawa. Ice number 6, Sirwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alvaro. Magpapatuloy po yung stickering promo dyan po sa may Mandaluyong Public Market. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang dikit stickering promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Menos dos, bago po mag-iisens balita, babawiin ng Philippine National Police ang lahat ng police escort ng mga tatakbo sa 2025 midterm elections. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, layon nito na mailayo ang pulis sa partisan politics. Samantala, obligado din na niya mga pulis na ideklara kung meron silang kaanak na kakandidato sa darating na halalan. Inihayag ni Pajardo na bahagi ito ng kanilang standard operational procedure sa loob ng pambansang pulisya tuwing may eleksyon. Natukoy na niya ng mga pulis yung mga merong kaanak na tatakbo sa eleksyon, lalo na yung sa lokal na level, at ang mga ito ililipat muna sa ibang assignment. O paano po, di paalam na muna tayo. Happy weekend po sa inyo lahat. Sa linggo magkarinigan po tayo Radyo Henyo alas 4. Congratulations muna ito po sa ating winner ng mahiwagang tunog na taga-Imos, Cavite. Nadali niya ang 13,000. 2x2 in just a while. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ay, teka nga pala, ngayon daw po ay birthday pala ni... Ngayon ba birthday malo ni Senator Bong Revilla? Ha? At kahapon, pero mukhang may activities yata ngayon. Sabi ni Kong Ador Plato. Bagong Pilipinas Servisyo... magkakaroon din ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair dyan po sa Kawit, Cavite ngayong araw na ito. Ingat po sa inyo, ingat po kayo, Kong Ador, ha? Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang Roman philosopher. Ayon po sa... Asan na yan? Nawawala. Asan na yung ating quote of the day, RHTV? Ang ating quote of the day... Nawala. Utang na lang. Nawala rito eh. Maganda umaga, Pilipinas! 2x2, susunod na at ang ACS Balita. Oras sa buong kapuluan, alas 6 na umaga. This time